Ng kanin pa. Gandang gabi po sa ating lahat. At ang ating babasahin ngayon ay makikita sa Awit ni Solomon, Kabanata 6, talata 1 hanggang 4. Ito po ang nakasulat. O babaeng napakaganda, gili mo'y saan ka nagpunta? Kay aming tutulungan sa paghanap mo sa kanya. Ang mahal kong kasintahan ay nagpunta doon sa hardin ng mga halamay, mababangong mga tanim, upang kawan ay bantayan at ang leryo ay pitasin. Ang iro ko'y akin lamang at sa kanya naman ako, sa kanya na mapapastol ng kawan ng mga leryo. Katulad ng Jerusalem ang ganda mong tinataglay, tila tirsang may pangakit ang iyong kagandahan. Ayun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ibabahagi ay mula po sa aklat ng Awit ni Solomon, Kabanata 6, sa talata 5 hanggang 6. Ito po ang nakasulat. Sa akin huwag mong ititig ang mata mong mapupungay, pagkat ako'y nabibihag, hindi ako mapalagay. Ang buhok mong anong haba, pakilos mo'y sumasayaw, parang kawan na naglalaro sa bundok ng Gilead. Ang ngipin mo'y kasimputi nitong tupang bagong linis, walang kulang kahit isa, maganda ang pagkaparis. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ibigay po natin lagi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa ating Amang Lumikha. Amin. Magandang pagpapalang gabi po sa ating lahat, at ito po ang aking babasahin sa araw ng Wednesday. Today is Wednesday. Ito ay matatagpuan sa Awit ni Solomon, chapter 6, verses 6 to 8. 7. Ang ganda mo'y di magawang maitago ng lubusan. Nasisinag sa belo mo, kagandahang tinataglay. 8. Ang reyna ko'y 60, 80 ang kalaguyo. Bukod do'y marami pang di mabilang na kasuyo. Purihin ng Diyos sa pagbabasa ng kanyang mga salita. God bless you. So muli magandang gabi po sa ating lahat, at tayo po magbabasa muli dito po sa ating daily devotion. Purihin po yung Panginoon, at nandito na po tayo sa Song of Solomon. Ang ating pong babasahin dito po sa chapter 6 verses 9 to 10 po, yung verse po na aking pong babasahin ngayon. At sinasabi nga po dito sa talatang ito, ngunit ang tangi kong mahal ay iisa lamang, kalapati ang katulad ng taglay niyang kagandahan. Mag-iisa siyang anak ng ina niyang minamahal, kaya siya'y mahal nito ng higit sa kaninuman. Tunay na siya ay mapalad, mga dalagay nagsasabi, mga reyna't kalaguyo sa kanya ay pumupuri. Sino itong sa tingin ko ay tila bukang liwayway, kasing ganda ng buwan, kasing ningning nitong araw. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. God bless everyone. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Song of Solomon, chapter 6, verse 11. Ang hardin ng almendra ay akin ng pinuntahan upang tingnan sa libis, bagong sibol na halaman, pati ang mga ubas, baka nais nang magbunga, at saka ang mga puno nitong kahoy na granada. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw po muli, sa ating lahat. Na tayo po ay nasa Song of Solomon, chapter 6, verse 12 to 13. Sabi po dito, hindi ko namalayan, ngunit inilagay ako ng aking pag-ibig sa gitna ng mga karwahing pandigma ng aking marangal na bayan. Bumalik ka, o Selamita, bumalik ka upang mapagmasdan ka namin. So, may mga pagkakataon po talaga sa ating buhay na hindi po natin namamalayan yung ginagawa ng Diyos. Pero lagi po natin tatandaan, ang Diyos ay laging may ginagawa para sa atin. Sa talata 12, talaga nagkakaroon po ng mga pagbabago yung kalagayan ng babae. Ipinapakita po na ang pagkakataon, may mga pagkakataon po talaga sa ating buhay, na ang Diyos ay kumikilos na hindi natin nauunawaan. Kaya kailangan natin talagang pasalamatan yung Panginoon, sapagkat siya po yung author ng mabuti, at yung
makikita din po natin dito, no? Yung tunay po na umiibig ay talaga pong andyan po yung tibay, sapagkat yung tunay po na pag-ibig nagdadala po yan ng commitment, at makikita po yan sa mga pagbabago at pagkilos. Kaya huwag po tayong matakot, no, kapag tinatawag po tayo ng Diyos sa isang bagong season. So may mga panahon na para mabilis, no, na nagbabago yung lahat. Ngunit kung ang Diyos po yung mangunguna, no, magtiwala tayo sa kanyang direksyon. Dito makita rin po natin na talagang yung magandang buhay, no, na kasama yung Panginoon, nagiging patotoo po ito sa iba. Sa talata 13, no, nais ng iba na makita yung salamita, no. Pero yung isang tao na binago, pinagpala, ay nagiging patotoo po ito sa marami. At nakikita po ito sa buhay ng ibang tao. So, purihin po ang Panginoon, and God bless everyone.